Isipin ang eksena. Nasa isang restaurant ka, mahina ang ilaw, perpekto ang ambience. Ibinibigay sa iyo ang menu at biglang nabubuwag ang mahika. Iniunat mo ang braso at iniunat pa ng kaunti hanggang sa hindi na malabo ang mga letra. Pamilyar ba ito sa iyo? O ano naman ang halos automatikong sayaw ng paghahanap sa buong bahay, sa mga bulsa, sa sasakyan? Ang mga salamin sa pagbabasa na parang may sariling buhay at nagtatago mismo kapag pinakakailangan mo. Ang frustrasyon na iyon, ang maliit na laban araw-araw na nagpapaalala sa atin na hindi mapatawad ng oras, ay maaaring malapit ng matapos. Isipin ang isang mundo kung saan ang pagbabasa ng mensahe sa cellphone, pagtingin sa oras sa relo, o pagtingin sa label sa supermarket, ay hindi na nangangailangan ng accessory. Ngayon, bilang iyong mapagkakatiwalaang doktor, hindi ako narito para magkwento sa iyo ng kwento. Narito ako para ibunyag ang katotohanan tungkol sa isang siyentipikong pagsulong na katatanggap lang ng green light at nangangako para sa milyon-milyon ng paalam sa salamin sa mata. Pero ang tanong na milyon-milyon ay, ang mga bagong patak ba na ito ang magic solution na inaasahan ng lahat? O may maliit na letra na kailangan mong basahin bago ka magsimulang magdiwang? Manatili ka sa akin dahil susuriin natin lahat ito ng may mahigpit na siyentipikong pamamaraan at walang pagbebenta ng usok. Ang araw-araw na kaaway. Pag-unawa sa presbyopia ng malalim. Bago tayo mag-usap tungkol sa solusyon, kailangan nating kilalanin ng mabuti ang kaaway at sa kasong ito ay isang kaaway na universal at hanggang ngayon ay hindi maiiwasan. Tinatawag itong presbyopia, bagaman siguradong kilala mo ito bilang pagod na mata. Nangyayari ito sa halos lahat ng tao simula sa edad na 40 o 45 taon. Sa katunayan, tinatayang may halos 2,000 milyong tao na may presbyopia. At naniniwala ang WHO na maaari tayong maging mahigit 4,000 milyon sa taong 2050. Pansinin, hindi ito isang sakit. Ito ay isang bagay na kasing natural ng mga uban o mga kunot. Pero ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng mata? Isipin na sa loob ng iyong mata ay may natural na lente, ang kristalino. Sa kabataan ito ay parang isang piraso ng gelatina na sobrang elastiko. Sa paligid ay may maliit na kalamnan, ang ciliary, na gumagana bilang autofocus ng isang high-end camera. Para makakita ng malayo, ang kalamnan ay nagpapahinga. Para tumutok sa malapit, tulad ngayon sa pagbabasa nito, ang kalamnan ay nagkakontrata at pinipis ang kristalino, pinapamukha ito upang dagdagan ang lakas nito. Ito ay isang perpektong mekanismo, instant, na ginagawa natin libu-libong beses sa isang araw nang hindi man lang napapansin. At ano ang nangyayari sa paglipas ng mga taon? Ang kristalino ay nawawalan ng flexibility, nagiging mas matigas. Ito ay isang prosesong mabagal pero walang awa. Ang auxiliary ciliary muscle ay patuloy na ginagawa ang trabaho nito ng may parehong lakas, pero hindi na nito ma-deform ang kristalino tulad noon. Ang resulta ay ang iyong pinakamalapit na punto ng focus ay nagsisimulang lumayo. Una, kailangan mo ng kaunti pang ilaw para makabasa. Pagkatapos, nang hindi mo namamalayan, nagsisimula kang ilayo ang cellphone. Ito ang sikat na sindrom ng mahabang braso at dumarating ang punto kung saan hindi na sapat ang braso at ang pagdepende sa salamin sa malapit ay nagiging ganap at dito tayo kumokonekta sa araw-araw na frustrasyon. Hindi lang ito ang abala ng hindi makakita, ito ay ang pakiramdam na nawawalan ka ng kalayaan. Ito ang inis ng kailangang dalhin ang salamin sa lahat ng dako, magkaroon ng ilang pares sa bahay at opisina, at kahit gayon paman ay hindi makahanap ng isa kapag kailangan. Ito ang gastos ng lahat ng nawawala, nasisira, o kailangang baguhin ang grado. At para sa marami, ito ay isang patuloy na paalala na tumatanda tayo, isang label na mas gustong iwasan. Ang mga solusyon noong una, hanggang ngayon ay limitado. Ang salamin sa pagbabasa ay maganda, pero para lang sa isang fixed na distansya. Kapag inangat mo ang tingin para tingnan ng isang tao, nakikita mo ang lahat na malabo. Ang progressive glasses ay mas versatile, pero nangangailangan ng adaptation. May mga distortion sa mga gilid at kailangang matutong ilipat ang ulo sa isang medyo kakaibang paraan. Pagkatapos ay may surgery, tulad ng intraocular lenses, na mas invasive, mahal at hindi libre sa mga panganib. Ito ang tanawin noon, isang problema ng lahat at mga solusyon na laging may kasamang kakulangan. Hanggang ngayon, ang revolusyon sa isang bote, ipinapakilala ang UVETSI. Sa gitna ng senaryong ito, sa simula ng 2026, may nangyari na maaaring baguhin ang mga patakaran ng laro. Ang FDA, ang pinakamahalagang regulatory agency sa mundo, ay nag-aproba ng isang paggamot na hindi salamin,
hindi contact lens, hindi surgery. Ito ay isang koliryo, mga patak para sa mata na nangangako na ibabalik ang paningin sa malapit hanggang 2 oras sa isang solong aplikasyon bawat araw. Ang pangalan ng gamot na ito ay Uvezi. Ang anunsyong ito na ginawa ng kumpanya na 10 Point Therapeutics ay hindi basta balita. Ito ay isang tunay na milestone. Ito ang kulminasyon ng mga taon ng pananaliksik at ang simula ng tinatawag ng marami na second generation ng mga paggamot para sa presbyopia. Marahil ay narinig mo ang tungkol sa mga naunang koliryo tulad ng Vuity na unang naaprubahan. Ito ay isang malaking hakbang, oo, pero may mga limitasyon. Ang epekto ay mas maikli. Minsan kailangang maglagay ng pangalawang dosis at may ilan na napapansin ang pamumula ng mata at iba pang abala. Dumating ang Uvezi para lutasin iyon. Ipinapakita ito bilang isang paggamot ng isang patak bawat araw na may epekto na tumatagal hanggang 10 oras at mas mahusay na tolerado. Hindi basta-basta kinuha ng FDA ang bagay na ito. Ang pag-aproba nito ay batay sa mga resulta ng 2 malalaking klinikal na pag-aaral, ang mga trial na BRIO at BRIO-DO. Pero ang mas kahanga-hanga ay ang kaligtasan ng Uvezi ay nasubok sa pinakamahabang pag-aaral na ginawa kailanman para sa isang koliryo ng ganitong uri na may follow-up hanggang 1 taon. Ang data ay napakabuti kaya nakakonvince ito sa mga regulator na ito ay isang safe at epektibong option para sa milyon-milyong tao. Kaya ipaliwanag natin ito sa perspektibo. Pero sa gabi o sa madilim na lugar, sinehan, garahe, intimate restaurant, nagbabago ang sitwasyon. Normal na ang pupil mo ay lumalaki upang kunin ang lahat ng posibleng liwanag. Sa Uvezi ay nananatiling maliit. Ang resulta ay makikita mo ng mas masahol sa gabi. Parang nagsusuot ng light sunglasses sa dilim at ito ang nagdadala sa pinakamaseryosong safety warning. Hindi dapat magmaneho sa gabi o mag-operate ng mabibigat na makinarya sa madilim na lugar habang tumatagal ang epekto ng koliryo. Ang paggawa nito ay isang hindi katanggap-tanggap na panganib. Naapektuhan ang iyong reaction time at kakayahang makita ang hadlang. Ito ay isang tunay at hindi mapag-usapan na limitasyon. Ang Uvezi ay solusyon para sa araw. Sa wakas, bagaman napakabihirang, may theoretical risk ng retinal detachment sa mga pasyenteng may risk factors. Bagaman hindi ito nakita sa mga pag-aaral ng Uvezi, isa itong dahilan kung bakit kailangan ang pangangasiwa ng ophthalmologist. Uvezi kumpara sa mundo. Paghahambing sa ibang opsyon. Ngayong alam na natin lahat tungkol sa Uvezi, ilagay natin ito sa konteksto. Paano ito kumpara sa mga tradisyonal na alternatibo? Uvezi kumpara sa salamin sa pagbabasa. Simulan natin sa obvious. Ang salamin ay maaasahan, pero umaasa ka sa isang bagay na nawawala at nasisira. Bukod dito, isa lang distansya ang nafo-focus nito. Binibigyan ka ng Uvezi ng kalayaan. Nagbibigay ito ng functional vision sa iba't ibang distansya nang walang suot na anuman na nagpapahintulot ng mas natural na transition sa focus. Ito ay kalayaan laban sa dependency. Uvezi kumpara sa multifocal contact lenses. Ang contact lenses ay mas aesthetic, pero maaaring magdulot ng dry eyes at nangangailangan ng hygiene routine. Para sa isang taong hindi kailanman gumamit ng contact, simulan sa 45 ay maaaring hassle. Ang Uvezi ay kasing simple ng paglalagay ng isang patak. Bukod dito, ang tinatayang buwanang gastos nito sa pagitan ng $70 at $100 ay katulad ng high-end multifocal contacts. Uvezi kumpara sa presbyopia surgery. Ang surgery na may intraocular lens ay ang tanging permanenteng solusyon, pero ito ay surgery. May kasamang panganib, recovery, mas mataas na gastos at walang balik. Kung hindi ka maganda ang adaptation sa bagong paningin ay problema. Ang Uvezi ay kabaligtaran, hindi invasive. Ang epekto ay temporary at ganap na reversible. Kung isang araw hindi mo ito ginamit, babalik ang paningin mo sa dati. Ito ay perpekto para sa gustong epektibong solusyon ng walang panganib at pangako ng surgery. Uvezi, kumpara sa naunang koliryo. Vuity. Ito ang susi na paghahambing. Ang Vuity ang pioneer. Ang pangunahing bentahe ng Uvezi ay ang tagal, hanggang 10 oras sa isang patak at ang tolerability, mas kaunting pamumula ng mata. Natuto ang Uvezi mula sa mga pagkakamali ng nauna upang magbigay ng mas komportable at kumpletong solusyon. Sa ganitong pananaw, hindi dumarating ang Uvezi upang alisin ang iba, kundi upang punan ang isang malinaw na puwang, ang non-invasive, komportable, matagal at reversible na solusyon para sa presbyopia sa araw.
ang aking rekomendasyon bilang doktor at ang kinabukasan ng paningin. Narating na natin ang huling tanong. Bilang doktor, inirerekomenda ko ba at ang sagot ko ay oo. Pero isang oo na may kondisyon. Hindi ko nakikita ang Uvezi para gamitin 365 araw sa isang taon. Nakikita ko ito bilang isang kahanga-hangang tool upang mapabuti ang kalidad ng buhay sa mga tiyak na sandali. Inirerekomenda ko ito para sa profesional na ayaw magsuot at magtanggal ng salamin sa mga meeting upang masiyahan sa hobby tulad ng pagluluto, pagpipinta o pagbuo ng mga modelo. Ito ay perpekto para pumunta sa kasal, lumabas para kumain o para sa araw sa beach o sports kung saan ang salamin ay tunay na abala. Binibigyan ka ng Uvezi ng kalayaan at flexibility. Maaari mo itong gamitin sa mga araw na gusto mo at kapag hindi, gamitin ang dati mong salamin. Ito ay isang option, hindi obligasyon. Tinitingnan ang kinabukasan, ang pag-apruba ng Uvezi ay nagpapahiwatig na ang pharmacology ay nagiging isang tunay na third way para i-correct ang paningin. Sa isang populasyong tumatanda at bilyon-bilyong future presbyopes, ang pangangailangan para sa innovative at safe na solusyon ay napakalaki. Ang Uvezi ay malamang na simula lamang ng isang bagong panahon, isang mahalagang linawin tungkol sa availability nito. Sa Pebrero 2026, ang Uvezi ay naaprubahan at ilulunsad sa Estados Unidos. Wala pa ring kumpirmadong petsa para sa pagdating nito sa Europa o Latin America, kaya mangyaring mag-ingat sa anumang website na nangangakong ibebenta ito sa labas ng opisyal na channel. Konklusyon. Okay. Kung may isang bagay kang dadalhin mula rito, ito ang sumusunod. Una, ang Uvezi ay isang tunay at napatunayang solusyon na maaaring palayain ka mula sa salamin sa malapit sa araw. Pangalawa, hindi ito milagro at hindi para sa lahat. Gumagana ito ng mas mabuti sa mga 40 hanggang 55 taong gulang na may mild hanggang moderate presbyopia. At pangatlo at pinakamahalaga, ang kaligtasan muna. Laging igalang ang babala tungkol sa pagmamaneho sa gabi at hanapin ang pangangasiwa ng profesional. Kaya, ang aking call to action, ang pinakamahalagang payo ko bilang doktor ay ito. Kung interesado ka sa teknolohiyang ito, ang unang hakbang mo ay hindi mag-search sa Google, kundi magpa-appointment sa iyong mapagkakatiwalaang ophthalmologist. Makipag-usap sa kanya, sabihin kung ano ang inaasahan mo at hayaan siyang pagkatapos ng kumpletong pagsusuri ay sabihin kung ikaw ay magandang kandidato. Ang self-medication, lalo na sa iyong mga mata, ay hindi kailanman option. At ngayon ay gustong-gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo. Pagkatapos suriin ang lahat, magiging handa ka bang subukan ang mga patak na tulad nito o mas gusto mo ang pagiging simple ng salamin sa mata? Iwan mo ang iyong sagot sa mga komento. Gustong-gusto kong basahin ka at ipagpatuloy ang usapan. Sitwasyon. Normal na ang pupil mo ay lumalaki upang kunin ang lahat ng posibleng liwanag. Sa Uvezi ay nananatiling maliit. Ang resulta ay makikita mo ng mas masahol sa gabi. Parang nagsusuot ng light sunglasses sa dilim at ito ang nagdadala sa pinakamaseryosong safety warning. Hindi dapat magmaneho sa gabi o mag-operate ng mabibigat na makinarya sa madilim na lugar habang tumatagal ang epekto ng koliryo. Ang paggawa nito ay isang hindi katanggap-tanggap na panganib. Naapektuhan ang iyong reaction time at kakayahang makita ang hadlang. Ito ay isang tunay at hindi mapag-usapan na limitasyon. Ang Uvezi ay solusyon para sa araw. Sa wakas, bagaman napakabihirang, may theoretical risk ng retinal detachment sa mga pasyenteng may risk factors. Bagaman hindi ito nakita sa mga pag-aaral ng Uvezi, isa itong dahilan kung bakit kailangan ang pangangasiwa ng ophthalmologist. Uvezi kumpara sa mundo. Paghahambing sa ibang opsyon. Ngayong alam na natin lahat tungkol sa Uvezi, ilagay natin ito sa konteksto. Paano ito kumpara sa mga tradisyonal na alternatibo? Uvezi kumpara sa salamin sa pagbabasa. Simulan natin sa obvious. Ang salamin ay maaasahan, pero umaasa ka sa isang bagay na nawawala at nasisira. Bukod dito, isa lang distansya ang nafo-focus nito. Binibigyan ka ng Uvezi ng kalayaan. Nagbibigay ito ng functional vision sa iba't ibang distansya nang walang suot na anuman na nagpapahintulot ng mas natural na transition sa focus. Ito ay kalayaan laban sa dependency. Uvezi kumpara sa multifocal contact lenses. Ang contact lenses ay mas aesthetic, pero maaaring magdulot ng dry eyes at nangangailangan ng hygiene routine. Para sa isang taong hindi kailanman gumamit ng contact, simulan sa 45 ay maaaring hassle. Ang Uvezi ay kasing simple ng paglalagay ng isang patak. Bukod dito,
Ang tinatayang buwanang gastos nito sa pagitan ng 70 at $100 ay katulad ng high-end multifocal contacts. UVEZI kumpara sa presbyopia surgery. Ang surgery na may intraocular lens ay ang tanging permanenteng solusyon, pero ito ay surgery. May kasamang panganib, recovery, mas mataas na gastos at walang balik. Kung hindi ka maganda ang adaptation sa bagong paningin ay problema. Ang UVEZI ay kabaligtaran, hindi invasive. Ang epekto ay temporary at ganap na reversible. Kung isang araw hindi mo ito ginamit, babalik ang paningin mo sa dati. Ito ay perpekto para sa gustong epektibong solusyon ng walang panganib at pangako ng surgery. UVEZI, kumpara sa naunang koliryo. VUITY. Ito ang susi na paghahambing. Ang VUITY ang pioneer. Ang pangunahing bentahe ng UVEZI ay ang tagal, hanggang 10 oras sa isang patak at ang tolerability, mas kaunting pamumula ng mata. Natuto ang UVEZI mula sa mga pagkakamali ng nauna upang magbigay ng mas komportable at kumpletong solusyon. Sa ganitong pananaw, hindi dumarating ang UVEZI upang alisin ang iba, kundi upang punan ang isang malinaw na puwang, ang non-invasive, komportable, matagal at reversible na solusyon para sa presbyopia sa araw. Ang aking rekomendasyon bilang doktor at ang kinabukasan ng paningin. Narating na natin ang huling tanong. Bilang doktor, inirerekomenda ko ba at ang sagot ko ay oo. Pero isang oo na may kondisyon. Hindi ko nakikita ang UVEZI para gamitin 365 araw sa isang taon. Nakikita ko ito bilang isang kahanga-hangang tool upang mapabuti ang kalidad ng buhay sa mga tiyak na sandali. Inirerekomenda ko ito para sa profesional na ayaw magsuot at magtanggal ng salamin sa mga meeting upang masiyahan sa hobby tulad ng pagluluto, pagpipinta o pagbuo ng mga modelo. Ito ay perpekto para pumunta sa kasal, lumabas para kumain o para sa araw sa beach o sports kung saan ang salamin ay tunay na abala. Binibigyan ka ng UVEZI ng kalayaan at flexibility. Maaari mo itong gamitin sa mga araw na gusto mo at kapag hindi, gamitin ang dati mong salamin. Ito ay isang option, hindi obligasyon. Tinitingnan ang kinabukasan, ang pag-aproba ng UVEZI ay nagpapahiwatig na ang pharmacology ay nagiging isang tunay na third way para i-correct ang paningin. Sa isang populasyong tumatanda at bilyon-bilyong future presbyopes, ang pangangailangan para sa innovative at safe na solusyon ay napakalaki. Ang UVEZI ay malamang na simula lamang ng isang bagong panahon, isang mahalagang linawin tungkol sa availability nito. Sa Pebrero 2026, ang UVEZI ay naaprubahan at ilulunsad sa Estados Unidos. Wala pa ring kumpirmadong petsa para sa pagdating nito sa Europa o Latin America, kaya mangyaring mag-ingat sa anumang website na nangangakong ibebenta ito sa labas ng opisyal na channel. Konklusyon. Okay, kung may isang bagay kang dadalhin mula rito, ito ang sumusunod. Una, ang UVEZI ay isang tunay at napatunayang solusyon na maaaring palayain ka mula sa salamin sa malapit sa araw. Pangalawa, hindi ito milagro at hindi para sa lahat. Gumagana ito ng mas mabuti sa mga 40 hanggang 55 taong gulang na may mild hanggang moderate presbyopia. At pangatlo at pinakamahalaga, ang kaligtasan muna. Laging igalang ang babala tungkol sa pagmamaneho sa gabi at hanapin ang pangangasiwa ng profesional. Kaya, ang aking call to action, ang pinakamahalagang payo ko bilang doktor ay ito. Kung interesado ka sa teknolohiyang ito, ang unang hakbang mo ay hindi mag-search sa Google, kundi magpa-appointment sa iyong mapagkakatiwalaang ophthalmologist. Makipag-usap sa kanya, sabihin kung ano ang inaasahan mo at hayaan siyang pagkatapos ng kumpletong pagsusuri ay sabihin kung ikaw ay magandang kandidato. Ang self-medication, lalo na sa iyong mga mata, ay hindi kailanman option. At ngayon ay gustong-gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo. Pagkatapos suriin ang lahat, magiging handa ka bang subukan ang mga patak na tulad nito o mas gusto mo ang pagiging simple ng salamin sa mata? Iwan mo ang iyong sagot sa mga komento. Gustong-gusto kong basahin ka at ipagpatuloy ang usapan.